Mga kayo, nagbabalik po Joe Malone TV para sa issue ng bayan. Ating pag-usapan, Senator Marcoleta kinasuhan para patahimikin. Pucha, obvious na to. Obvious na to. Kung talagang plunder ang donasyon, gaya ng paliwanag ng iba, sana lahat investigahan. Ayan na naman inuulit nyo na naman yung confidential funds Nakalusot na nga kayo sa confidential funds, hindi nyo nga maipaliwanag Kung talagang objective talaga yung confidential funds, bakit yung opisina lang ng Vice President? Di ba? O ngayon, yung donasyon, sinasabi nila na merong article daw doon na may parang plunder yung donasyon. Bakit yung kay Senator Rodante Marcoleta lang? Katarantaduhan naman na sa kanya lang merong donasyon para sa yung 75 million daw na sinasabi na donasyon. Katarantaduhan kung sa kanya lang yan, pare, hindi ako maniniwala dyan. Di ba? O ngayon, nagalit yung Iglesia ni Cristo. Pumunta sa EDSA. Sumigaw ng We Are One. Kita nyo kung gaano kadami yung gustong panagutin yung mga talagang dapat managot. Ayan, bumabagyo, umuulan dito sa amin. Ang lakas, ewan ko kung naririnig nyo. Di ba? Babahain na naman yung ibang lugar. Anong kasalanan ni Dante Marcoleta? Anong kasalanan? Hinahanapan niya ng solusyon o gusto niyang panagutin yung mga malalaking isda, big fish, dahil sa malaking korupsyon na yan na flood control issue. Trilyon ang pinag-uusapan natin dyan, Hindi ito 125 million lang. Gaya na nga pinipilit yung, sus ko naman puta, kahit bata alam na to Pare, sobra na Palitan na. Di ba? We are one! Day 2. Ngayon, July 1, doon sa EDSA. Kagagaling ko lang kanina, tumakbo ako. Nung pagtakbo ko, wala pa. Yung pala, papunta pa lang. July 1, day 2. Yang sa EDSA na yan, tignan natin, kung saan ang lupit ninyo. Buti na lang, meron tayong mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na talagang merong mga bayag. Na talagang hindi papayag na sa mga katiwalian. Hindi papayag to. Di ba? Grabe mga ginagawa nyo. Tingnan nyo, tutol kami sa pagbabaluktot sa batas. Yan na naman. Sometimes, kasalanan mo na naman to, Erich. Tutol kami sa pagbabaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay pagtakpan ang katiwalian. The moment na sinabi mo na sometimes you have to bend the law, it's already bending the fucking law. Diba? Binabanggit mo palang bending na Diba? Ang ngayon, sa tingin nyo, hindi nyo pa ginawa? Eto, binash to Binash to, mga kayon, makinig. Binash to. Yung iba sabi, may exam daw sana siya, kaso hindi siya makadaan kasi barado ang EDSA. Merong isa, ano ba yun? Cheque, pipirmahan, papadala para makasahod yung iba, kaso hindi makadaan kasi yung opisina ng landmark nando doon sa EDSA. Puta, we deserve what we tolerate, mga kayon. Totoo. Para doon sa mga may exam na hindi makadaan. Puta, pwede ka naman mag-retake Huwag mo sabihin hindi. Pero ito kasi katotohanan to Katiwalian to Kaya nga we deserve what we tolerate. Okay, fine. Okay na kayo. Na hindi natin mapanagot yung mga malalaking isda. Basta tuloy-tuloy lang yung buhay natin. Puta. Di ba? Basta kayo makapag-exam, mapadala yung cheque dahil napirmahan na daw. Marami nang babash may nabasa pa ako, INC ako, pero hindi ako proud sa ginawa nila. Puta! Ano yun? Ito sa ginawa ng mga magnanakaw, okay lang sa inyo, proud kayo nun. Naninakawan tayo ng malaking pera, na limpak-limpak na pera. Puta naman, We deserve what we tolerate. Pag pinalagpas nyo yan, puta, gagawin at gagawin lang din yan. Ito totoo, Ito totoo. Puta, real talk na tayo. Opinion ko to, puta, hindi ako pwedeng kasuhan dito. Opinion ko to, Alam nyo, ang Pilipinas, wala na pag-asa yan. Puta, maniwala kayo sa akin. Totoo, real talk. Kung meron man pag-asa, puta, hindi na natin aabutan yan. Lahat na tayo deads na. Lalo na tayong mga may edad, nasa 40, 30, 50s. Wala na. Puta, maniniwala pa ba kayo? Kaya nga napakaswerte ng may pera ng mga multi-millionaire. Kung ikaw multi-millionaire ka, hindi mo papapasukin yung anak mo dito sa mga private na magagandang eskwelahan dito. Doon mo sa ibang bansa pag-aaralin yan kung multi-millionaire ka lang din. Diba? Totoo. Ngayon, kung may kaya ka, may kaya ka, mayaman ka,
pwede yan, papapasukin mo dyan, yung sa may TAF, di ba? Sa may TAF, sa may, yung mga magagandang eskwelahan, na sabihin na natin, sa Lasal, sa Ateneo, sa Miriam, sa UP, dyan mo pag-aaralin. Ngayon, kung multi-millionaire ka, yung anak mo, pag-aaralin mo abroad, di ba? Hindi ko nilo-look down, ha? Hindi ko nilo-look down. Kaya ka nga multi-millionaire, eh. Di ba? Anak, mag-abroad kayo, mag-dorm kayo, doon kayo mag-aral para talagang quality education. Kasi tandaan nyo, kung bakit ko nasabing wala ng pag-asa. Wala ng pag-asa. Kasi simpleng-simple lang, eh. Okay. Paramihan, hindi ko nilalahat, hindi ko nilalahat. Paramihan na nakikita kong tricycle sa kalsada, kahit iwag na natin i-specific na lugar, hindi tumatabi. Nakakotse ako. Ito yung tricycle. Hindi yan tatabi. Bihirang-bihira yan. Hindi yan tatabi. Ikaw, mapipilitan kang bumusina. Kahit bumusina ka nga, mag-flash ka ng lights, ng headlight mo, hindi yan tatabi. Mag-overtake ka ngayon. Sila hindi tumatabi. Kung yan natotolerate nyo, tapos gusto nyo ng pagbabago sa Pilipinas, wag tayo maggaguhan dito. Diba? Sa tingin nyo, sa Korea, sa Singapore, sa Japan, bakit magaganda yung gobyerno nila? Kasi nagsisimula yan sa sarili kasi sila mismo, disiplinado rin. Kung ikaw sa simpleng ayaw mong tumabi dahil mabagal ka, ayaw mong tumabi, hayaan mo sila sa likod pila-pila, magkanda traffic, wala kang disiplina sa sarili mo, huwag ka nang umasa na yung gobyerno magkakaroon ng disiplina din para sa inyo. Dahil yung disiplina manggagaling at mag-uumpisa sa mga sarili natin. Kaya nga yung Japan, ganun eh. Ganun kadisiplina eh. Yung Singapore, ganun kadisiplina eh. Kasi yung mismong tao, disiplinado. Ang masama niyan, alam nyo kung ano? Mamamana lang ng mga anak natin, ng mga apo natin, yung ganitong klaseng disiplina at yung ganitong klaseng gobyerno. Malas mo lang, pag wala kang pera, puta pare, sorry, real talk tayo Malas lang, ako din naman walang pera eh. Malas din ako, kasama rin ako doon. Diba? Ngayon, kung gusto nyo magkaroon kahit papano ng pag-asa, ito, ganito lang yan eh. Kung si Tatay Digong kinalaban yung war on drugs, hindi naman habang buhay makakaupo si Tatay Digong. Bukod sa matanda na, bukod sa 6 na taon lang, na hindi ka na pwede ulit tumakbo bilang presidente. Ano nang gagawin mo? Yung susunod, yung papalit sa'yo, korap. Patay, tapos. Sayang yung pinaghirapan. Not unless, eto, nakikita kong pag-asa, si Sara Duterte, 6 na taon. Susunod, yung isang lalaki, 6 na taon. Yung susunod, isang lalaki ulit, 6 na taon. Tapos yung susunod, yung babae, si Kitty, although wala pa marahil sa isipan niya pumasok sa politika. Kung papasok na siya, 6 na taon, 6, 12, 18, 24. 24 years, dyan, pwede. Yan, pwede pa. Pero kung sabihin mo, after ni Sara Duterte, may tatakbo ulit na panibago, tas mangungurap lang, puta, sayang lang din pinaghirapan ng iba. Totoo naman yan eh. Kaya nga yung Japan maayos kasi disiplinado mismo yung tao. Yung Singapore maayos, yung Korea maayos, yung Hong Kong maayos, yung ibang bansa maayos kahit papano. Kasi mismo, yung mga tao doon may disiplinado. May disiplina sa sarili. Kung simpleng pagpila, pagtapon ng basura sa kalsada, hindi mo gawa ng tao, puta, wag ka nang umasa na yung gobyerno magkakaroon ng disiplina. Wala din. Kaya wag na kayong umasa. Real talk lang to. Pasensyahan na, opinion ko to eh. Di ba? Pakakasuhan nyo ako sa opinion ko. Puta, opinion ko nga yan. Di ba? Akin yan eh. Huwag nyo nang kunin. Di ba? Game. Init-init ang ulo eh. July 1 eh. Sa bahagi ng EDSA, malapit sa People Power Monument sa White Plains, Quezon City, kaugnay ng isinagawang pagtitipon ngayong araw. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin, nakatanggap ang kapulisan ng intelligence report hinggil sa planong pagtitipon sa nasabing lugar. Kaya maaga silang nagpatupad ng security deployment at iba pang kaukulang hakbang upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Nananatiling nakaantabay ang mga otoridad sa lugar upang mapanatili ang kaayusan habang nagpapatuloy ang pagtitipon. As of 7:43 a.m., sa kabila ng malakas na pagbuhos ng ulan, ay patuloy rin ang pagdagdag Hindi matinag kahit umuulan. Sa mga magkabilang bahagi ng EDSA habang mahigpit na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon. We are one! We are one! Tingnan nyo. Paano na? Eto na, nagsisimula na ulit, umulat umaraw.
O, day 2 ngayon, kahapon yun, ha? Ito, suporta ng Iglesia ni Cristo kay Rodante Marcoleta. Narito po ang statement ng Iglesia ni Lakas Cristo. ng ulan, no? Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Yes. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas. Yan na, oh. Lalo- Tangina mo, bendalo ka, ha? Tangina ka. Tuna kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Yes. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Correct. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya. Teka lang. Doon nagkandaleche-leche eh. Nung pinalitan eh. 'Di ba? Tandaan nyo? Nung si Rodante Marcoleta yung chairman, kita nyo kung paano magsalita si Diskaya, yung babae? Oh, nandiyan dyan sa video. 'Di ba? Nag-name drop. Sinabi niya na wag lang kaming ipitin dahil maraming politiko, iisa lang ang laro natin. Nasa isang lamesa lang tayo, alam nyo laro. Nagsimula dyan eh. Ang ganda-ganda eh. O nung sasabit na kayo, nung nahalata nyo nang sasabit kayo at mababanggit yung pangalan nyo, boom! Sabay palit ng Senate President, sabay palit ng Senate Blue Ribbon Committee. O, di ba? Diyan nagsimula, diyan nagkaleche-leche. Diyan nyo pinilit, umpisahan na pagtakpan yung mga katiwalian na yan sa gobyerno! Para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin Galit ako? ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Obvious eh. Plunder yung ihahabol na kaso kasi non-bailable eh, di ba? Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. Puta, nakakatawa, pati yung bigay, no? Puta, mahirap na pala tumanggap kahit binibag. Kung akong bigyan, puta pa, baka makakasuhan ako ng plunder eh. At mismo ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Bending. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, Yes. accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yes. Di ba? Oh, puta, sana lahat ganun klase yung pag-iisip. Hindi yung may exam kasi ako eh. Tangina, dito lang ako nakapag-exam. Puta, pwede ka mag-retake? Puta, para sa bayan to. Kayo, para sa sarili nyo pa rin iniisip nyo. O, ni isa, hindi ay nakapirmado na yung cheque eh. Hindi, Mari-release na sana kaso hindi makadaan sa EDSA kasi nasa yung opisina, yung bangko ng Landmark nasa EDSA. Puta, we deserve what we tolerate. Okay na kayo dyan? So okay na yon, ninakawan tayo. Tax nyo rin yun eh. Huwag nyo sabihin, sa bagay, hindi nyo siguro ramdam kasi buwan-buwan kayo naguhulog, monthly, pero puta, napakasakit na, harapang panggagago yun. O, huwag nyo sabihin hindi tayo ninanakawan at walang korupsyon.
Aba, puta, baka natutulog ka pa, gumising ka na. Tol, walang ganon. Mga kayon. Puta, sama-sama tayo, 'di ba? Na labanan yung mga ganyang klaseng katiwalian, yung mga korap na gobyerno. Pag hindi natin ginawa to, puta pare, uulitin lang nila to. Uulitin lang nila to, maniwala kayo sa akin. Kaya nga we deserve what we tolerate. Deserve natin yung pag tinolerate natin to, pinabayaan natin to, next time deserve na natin to. Ganun yun. Puta. 'Di ba? Ano pa gusto nyo? Makapag-exam ka? Ma-release yung cheque, mabayaran kayo. Tapos, wala na kayong pakialam. Kahit nakawan nila tayo, pukin ang ina nyo. Di ba? Lakas ng ulan, no? Ewan ko kung naririnig nyo. Lakas ng ulan. Puta, babahain na naman yung mga binabaha. Ewan ko ba? Puta, magigising lang kayo pagka ganyan umuulan. Sasabihin nyo, flood control issue. Pero pagka wala, tahimik, hindi pagka malamig na yung sitwasyon, wala na, okay lang. Basta ako makapag-exam. Anong klase yun? Di ba? Klase yun. Walang ganon. Di ba? VP Sara ito. Yes. Oo. Bakit? Ano ba ang motive? Ulitin ko mali Mali ang pananakit ng kapwa. Correct. Pero ano ba pinanggagalingan di? Ano ba motive dito? Alright? Yan po naman po laman na ho ng balita dati. At nangyari nga po, na diskusyon. Bakit? Kasi si Sheriff Abby Andres nung panahong yon ay nag-execute ng demolition sa grupo po ng mga maralitang tagalungsod sa isang private property. So, i-demolish. Before the demolition, naghanda na yung mga taga doon ng kung ano-anong mga pananggalang, kung ano-anong pambabato, gagamitin sa pambabato, etc. Violence will erupt. Yan po yan Ngayon mga... Ako, puputulin ko. Yan. Medyo ano mo. Yung lahat. Tuloy. Ngayon, naghahanda na sila. Gaya po ng ilang pong mga eksena sa mga demolition, naghahanda na yung mga nakatira doon. Oo. Ilang pamilya yon Oo. na di-demolish. Oo. Mga kapatid, para maiwasan po yung violence, namagitan itong si Mayora. At Mayora sinabi Sara. dun sa sheriff na, Sheriff, wag mo munang i-demolish to. Bigyan mo kami nakiusap. 2 oras. Oo, nakikiusap. Oo, para lang sa maayos na pag-aalis ng kanilang mga gamit. Alam mo, may pasok ko lang. Alam nyo kung anong problema. Okay. So, gagamitin nila ito si sheriff para mag-witness doon sa violence na impeachment. Nag-statement na itong si sheriff na ayaw niyang makihalubilo sa mga partisan na yan, in short. Ang problema, parang nire-required pa rin siya na domestigo kahit ayaw na niya. Anong klase yan? Ayaw mo na pipilitin ka pa? Di ba? Nagagets nyo? Yun yung sinasabi. Yung sinapak ni BP Inday Sara para matapos na doon, hindi na, Diyos ko naman, pinapaliwanag na ni Manong Ted, Before pa yan, sinabi na yan, wag mo munang i-demolish yan. Bigyan mo kami ng sapat na panahon. Kasi may problema pa ako dito sa isa Meron pa siyang ilang mga maitang ulo. Nung nalaman ni Mayor na dinedemolish, pinuntahan doon. Pinuntahan. Ay nako, gagamitin to. Sigurado ko. Gagamitin ito. Pagpunta, di So pinuntahan. pagpunta doon, Pinuntahan ni Mayora. Mayora Oo. Sara. So nang gigigil, dating doon, talika dito, sinapak. Kitang-kita po yan. Not once, not twice. Okay, so Nagka-black ngayon, eye ba? yan, sige, ganyan rin. So, Nagka-black eye. yes, Nagka-black eye. na-hospital. Na-hospital. Ang lakas kaya. Malakas ang tindi ni Ayun mga Baby kapatid, Sara, ano ang punto ko dito? sige. So, siyempre, gagamitin po yan sa pagtatanggol na bakit ba nagawa ng tao? Yes. Pinagtatanggol ang mga mahihirap. Yes, exactly. 'Di ba? Ngayon sisilipin nila. Ang focus nila, bakit sinapak? Hindi, ganito ang statement yan. Sheriff, sinapak ni BP. Sinapak ni Inday Sara. Hindi na tinanong bakit sinapak. Hindi na tinanong inalam kung ano yung root, kung ano ang galing. Ayun, pinagtanggol lang ni BP Inday Sara kasi ayaw bigyan ng tamang ample na oras para makalikas siguro, o makapag-usapan man lang, o gusto, gibaan agad. Ganun na nangyayari.
nangyayari eh, di ba? Siyempre, pagka kinat mo yung video na yon, gustong imbestigahan, nag-statement na si sheriff na ayaw niya makialubilo sa kahit anong partisan, nananahimik siya, gusto niya na manahimik, total, matagal na, yung problema talagang pipilitin ata siya na tumistigo. Kasi violence eh. Pasok na pasok yun eh. Pasok na pasok yun eh. Doon sa impeachment eh, yung violence eh, di ba? Huhukayin. Ayun, nawala na yung ulan. Huhukayin nila talaga lahat gagawin. Kaya nga, sometimes, Ipinagtatanggol ang inaapi. yan. Kahit na sino pang lingkod Hero. bayan. Kapag naharap ka sa ganung pagsubok, Magi- nagagawa mo ang hindi mo dapat gawin sa Exactly. pagtatanggol sa mahihirap. Nakita mo ninyo? Hero. Yung maximum tolerance na sinasabi nyo, puta, may hangganan yun. Oh, may hangganan yun. Pagka nakita mo yung mga kababayan mo na bumoto sa'yo, na inaapi, na ide-demolish yung bahay, puta, hindi ba mag-init ulo mo? Tao ka lang eh. Tao ka lang, puking ina mo ka. Hero. Hindi ba kung ikaw sa prosecution, hahayaan mo ba na maging mapunta ron ng diskusyon? Yes. Oo nga. Hindi ba? You know what I'm I saying? know what you're saying. Pati you, na ba BBL. sila? Kuha ka na lang ng psychologist perhaps. Oo, na pwede Diba? mag-explain nun. Subject matter expert. Yes. Pero yung pupunta ka pa, ipahaharap mo pa itong sinapak para lang balikan yung kwento. Uulitin ko, masama manakit ha, pero lalong yung mga masa, lalo na ho yung mga alam nyo na ibig ko sabihin, yan ang gusto namin leader. Yan! Yung pagtatanggol. Diba? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Gagamitin talaga lahat eh. Gagamitin nila lahat. Talaga. Kaya nga sometimes eh. Diba? Ewan ko kung sometimes pa ba to o most of the time. Ganun na nangyayari mga kayon. Kaya talagang sabi ko, kung si Atty. Guanzon nga, sabi niya kita-kits na lang tayo sa 2028. Bawi na lang daw. Ayoko naman na sukuhan natin ng gano'n. Hindi ko naman sinasabi sumusuko si Atty. Guanzon. Pero may lamang naiisip din niya, parang tayo din, naiisip din natin na hawak nila yung beat. Gano'n lang kasimple. Huwag na natin pahirapan yung sarili natin. Hawak nila yung beat. 2028 pa, mababago yung beat. Gano'n talaga. Diba? Pero bilang Pilipino, nakikita mo na ganyan na yung gobyerno mo. Masasabi mo ba sa ibang bansa na makakaharap mo na proud ka Pilipino? Hindi naman yung balita na to, hindi lang to dito eh. Balita na to, balita international to. Na nagkakagulo tayo. O kasama na nga tayo doon sa mga, sa tingin ko sa mga pinaka-corrupt na bansa. Kasama na tayo doon. Diba? Sa totoo lang, ang daming ninakaw na pera na kung sa mga future project, yan nakalaan. Siguro ang ganda ng Pilipinas, sa totoo lang. Oh, puta, ang yaman ng Pilipinas. Mayaman ng Pilipinas. Maniwala kayo sa akin. Lalo na sa mga mineral, sa mga view, yung tourist. Puta. Pupunta nga yung ibang bansa para pumunta ng Palawan, ng Coron, ng Siargao, ng Bohol. Pupunta nga sila rito eh. Samantalang tayo mga taga rito, hindi tayo makapunta kasi ang mahal. Yung presyong pang ayaw magpunta eh. Di ba? Alam mo yun, parang ito. Gusto mong ibenta yung paborito mong bagay. Ibebenta mo ng mahal para walang kumuha. Di ba? Bentang ayaw. Ganon din sa atin. Di ba? Ang nakaka-afford lang na makapunta ng mga gano'n sa either artista o taga-ibang bansa ka na marami kang pera. Pero pagka tayo lang, pag-iipunan mo. Hindi ko naman sinabing hindi, na hindi natin ka-afford. Afford natin, pero pag-iipunan mo pa. Parang bentang ayaw. Ito, parang gusto mo pumunta rito, gastos ka. Tangina, parang ayaw mo kami papuntahan dyan, Parang gano'n na nga. Di ba? Gano'n eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung sinasabi ko sa inyo, puta, wag sasamahan ng loob niyo sa akin. Baka sabihin niyo sa akin, nawawala na ito, Jomalo na to, nawawala ng pag-asa, wala na daw pag-asa yung ano. Pag nandito ka, baka masabi mo rin yan. Kasi latag na latag eh. Tumitiklop yung history sa harapan namin. Yung gobyerno, parang tanga, paganong ga, parang amin ang majority. Ay, sa inyo na pala. Balik ulit sa amin. Di ba? Ang hirap. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga multi-millionaire, totoo naman to eh. Yung anak nila, pag-aaralin nila abroad, Harvard, Yale University. Ano ba yung mga magandang sa inyo? Eskwelahan, Japan, di ba? Hindi ko minamaliit
Hindi ko minamaliit yung eskwelahan natin dito. Hindi, don't get me wrong at wag niyong wag niyo i-splice yung video na yan. May paliwanag yan, ha? Cooking ina niyo, baka mamaya mag-viral ako. Di ba? Pero parang ano lang yan eh. Ika nga, may nabasa nga akong post eh. Di ba? Ano sabi niya? Pagka may cancer ka at gusto mong gumaling, dali mo sa Singapore. Kasi maayos dun eh. Para tumagal pa. Sabi si Doc Willie, sa Singapore nagpaano. Doktor na yun, ha? Doktor na yun, si Doc Willie. Sa Singapore nagpapagaling. Doon nagpagamot. Nung may sakit siya, di ba? Kasi dito daw, hindi ko sinabi si Doc Willie, yung sa post niya nasabi dito, mamamatay ka kagad. May malaman lang nilang cancer, putang ina, parang may taning ka na kagad kahit stage 1 pa lang. Hindi, totoo. Huwag nyo sabihin hindi. Di ba? Puta, sa haba pala ng ano rito ng mga papublikong hospital. Puta, parang mamamatay ka na rin. Tapos pag pinasok mo sa private, puta, lubog ka sa utang, negative ka. Negative ka, puta, lahat lalapitan mo. Kahit kaaway mo matindi, uutangan mo. Kasi alam mo, kailangan mo ng pera. Lahat ng politiko, malalapitan mo na, magpapakumbaba ka na. Tapos may uwi, mamamatay din. Di ba? Kasi kulang sa kagamitan, kulang sa gamot, hindi nakapagpadala ng gamot, nakapagpadala ng pera para pambili ng gamot. Ano sabi doon? Gusto mong gumaling sa cancer, dalhin mo sa Singapore. Pag sa Pilipinas mo dinala yan, puta, tigok agad yan. Sakit, no? Oo, masakit talaga. Masakit yan. Namnamin nyo, masakit yan. Pero kasi we deserve what we tolerate, pare. Hanggat meron nagdadahilan na may exam sana ako makakapag-exam sana ako, kaso may harang yung nakaharang yung mga INC o yung mga nagwirarali sa EDSA. Putang ina. Diba? Pero alam natin, pare-parehas na pwede ka mag-retake. Huwag mo sabihin hindi. Diba? Saka para saan ba yung pinaglalaban yun? Para sa pangkalahatan yun. Hindi ka lang kasi involved, kaya mo nasasabi yan. Pero pagka involved ka doon at nandoon ka, malamang bumuhos ang emosyon mo, marirealize mo, baka ikaw isa sa ka ng mga nagmumura. Sila Senator Peter Alapanal Cayetano, si Senator Amy, si Vice Mayor Harold Prespicio, pumunta doon. Bakit pupunta yan doon? Diba? Kasi para sa pinaglalaban natin. Kasi nga, pag tinanggal yung korupsyon, nabawasan yung korupsyon dito, ang ganda ng Pilipinas, tol. Baka itaas yung sahod. Ito na lang eh. Yung sa sahod na lang, pare. Yung minimum, puta, pare sabihin ko. Kaya nga ako umalis sa sa trabaho eh. Kaya ako umalis sa trabaho dahil hindi ko maatim na sasahod lang ako ng ganun ng kakarampot. Para lang, para maging alipin. Ano sabi ng teacher ko, namayapan natin, do not die for the company because the company will not die for you. Ganun lang kasimple. Pag nakasakit ka, sick leave ka muna, tapos sasabihin sa'yo, ang pinakamasakit, get well soon. Sabi ng prof ko yun. Galing, di ba? Totoo, do not die for the company because the company will not die for you. Ganun lang kasimple. Maraming salamat, Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan.